Love, araw-araw sa Love Radio. Broski, naniniwala ka ba na bukod sa mga malalanding umaaligid dyan sa jowa mo na parang langaw, dapat binibigyan mo rin ng pansin ang kanyang pamilya? Dahil paano kung dumating ang araw na matuklasan mong hindi ka palabit ng pamilya ng taong mahal mo? Itutuloy mo pa ba ito? Narito ang ating Dear Love ngayon mga kabisyo na kukurot sa inyong mga puso na pinamagatang Gemma. Ready to go ka na, love? Yes, love. Love, are you okay? Kanina ka pa parang hindi mapakali. Okay lang naman ako, pero Pero ano? ewan ko. Hindi maalis tong kaba ko. Bakit ka naman kinakabahan? Siyempre, unang beses kong makikilala ang pamilya mo. Halos 1 taon na tayong magjowa, tapos ngayon ko lang sila makikita. At hindi lang immediate family extended family mo pa. Love, wala yun. Okay nga na sabay-sabay mo na silang makikilala. Parang one time, big time na rin. Mas madali yun. I know. Pero hindi ko talaga mapigil ang kabahan. Ayoko kasi mapahiya o masabihan na hindi ako bagay sa'yo. Pasensya ka na, love. Kung ngayon lang kita naipakilala ng maayos sa bahay. Alam mo naman yung sitwasyon ko. Hindi ako yung anak na palaging pinapaboran. Hindi rin ako yung palaging naiintindihan. Kaya minsan, nahihirapan din akong i-bridge yung gap. Naiintindihan ko naman, love. Pero huwag ka mag-alala ha. Nandito ako. Hindi kita pababayaan kahit anong mangyari doon. Kahit magtaka sila, magtanong sila, o magtaas sila ng kilay, kasama mo ako. Sige, love. I trust you. Good. Relax ka lang. Wala kang ibang dapat isipin kundi maging ikaw lang. Okay, love. I love you. I love you too. Dear love, I am Gemma, a teacher, at boyfriend ko, si Dale. Nakilala ko si Dale sa isang dating app. Marami na akong nakilalang lalaki noon, pero si Dale lang talaga ang nagparamdam sa akin na seryoso siya. Hindi laruan sa kanyang relasyon. At kahit galing siya sa isang 8-year relationship, kahit alam kong may bigat na nang nakaraan sa likod niya, sumugal pa rin ako. Kasi sa kanya, unang beses kong nakita yung lalaki na hindi lang basta nangako, kundi may plano. Plano para sa sarili niya at plano para sa aming dalawa. 1 taon na kaming magkarelasyon. 1 taon na puno ng kwentuhan, tawanan at pangarap. Pero sa kabila ng lahat, ni minsan, hindi ko pa nakilala ang pamilya niya. Puro kwento lang. Sabi niya medyo magulo raw ang pamilya nila. Middle child kasi si Dale. Yung tipong hindi gaanong napapansin. Yung laging nasa pagitan. Yung laging may kailangan patunayan. Noon daw, halos wala siyang boses sa bahay. Pero ngayong isa na siyang successful architect, parang unti-unti nang lumalambot ang loob ng pamilya niya sa kanya. Kaya siguro ngayong taon, nagpasya siyang isama na ako. Sa wakas, sa isang family outing pa mismo. Sandali, love. Kinakabahan talaga ako. Love, ano ka ba? Ngayon pa ba tayo atras? Dito na tayo. Oo na. Ito na. Oh, ito na ang aking precious son! Ma, At nagdala ka pa ng company? yes ma. Si Gemma po. Girlfriend ko. Girlfriend? Yes ma. Prank ba to? No ma, totoo po.
No offense, Iha, ha? Pero, hindi man lang sinabi ng anak ko na nag-exist ka. Sorry ma. Hintay ko lang yung tamang timing. Tamang timing. At akala mo, sa outing na to. Ay, good idea. Andyan pa naman yung mga tita mo. Alam mo naman yun. Sakto nga po, di ba? Para isahan ng pakilala. Para wala nang paulit-ulit. Ay, ewan ko sa'yo. Dale, anak, lagi ka nalang may pa-surprise sa mama mo. At madalas, hindi ka nakakatuwa. Hindi nakakatuwa yung surprise mo, ha? Ma naman. Iha, what's your name again? Gemma po, tita. Bless. Teka. Sorry ha, pero hindi ako nagpapabless. It makes me feel old. Sige po. Beso na lang po. Ay, hindi rin ako nagpapabeso. Lalo na kung bagong kakilala. We're not that close, Iha. At alam mo naman ngayon, maraming virus ang nagkalat. Sorry po. O siya, tara na. Naghihintay na sila. Let's go, love. Love, parang hindi yata magandang idea na ngayon mo ako dinala. Okay lang yan, love. Trust me. Sisters! Andito na ang paborito kong anak! Oh my gosh! Ang pogi-pogi talaga ng pamangkin kong yan. Hello po, Tita Pia. Dale, may super poging pamangkin. Hello po, Tita Ingrid. Ay, sino tong girl? Tita Ingrid, Tita Pia, si Gemma po, girlfriend ko. Diba? Same reaction. Bakit pa naman kami binibigla ng ganito? Di ba sabi natin may kasunduan tayo? No girlfriend muna hanggat hindi ka pa nagiging milyonaryo. Tita, And what happened to Jella, your ex? we broke up po. Oh, really? Opo. Sayang, I like her pa naman. Me too, Pia. Me three? Akala ko nga magpo-propose na kay Jella noon. Nakakasad, no? Agree. Mga mahal kong tita, si Gemma po ang girlfriend ko ngayon. Hello po. Good evening. Nice to meet you po. So, Gemma, what's your job? I'm a private school teacher po. Oh, really? Anong focus mo? I teach kids po, basic math. Oh, just like her. Very basic. Ma, please. Pwede ba? How about your family, Gemma? I'll be honest po. Hindi po ako lumaki sa mayamang pamilya. Papa ko po, train operator. Mama ko naman housewife. Dalawa po kaming magkapatid. Any disease history? Tita, ano ho bang lasing tanong yan? What's wrong with it? I just wanna know. Wala naman po. Pero yung kapatid ko po, may Down syndrome. Isa sa mga dahilan kung bakit hindi nakakapagtrabaho si Mama. Kasi kailangan niya ng tutok. Down syndrome? Melda, ano bang nangyayari sa anak mo si Dale? Alam mo bang genetics yan? Kung magbibuild sila ng family, pwede yung maipasa sa anak nila. Right. Oh my God. Hindi naman po kasalanan ng kapatid ko na ganun siya. Iha, wala naman kaming sinisisi. Anyway, alis muna kami, ha? Dale, anak, may naka-reserve kasi na dinner sa resto for us later. Maglalakad muna kami sa beach. Doon na lang tayo mag-meet, ha? Ano ba yung babaeng dinala ni Dale? Parang kung saan lang napulot? Ay, naku. Ewan ko nga sa batang yun. Kaya, Melda, naniniwala talaga ako sa gayuma. Love, pasensya ka na. Mukhang kailangan ko nang umuwi. Love, I'm so sorry. Sabi ko naman sa'yo, hindi magandang idea to, Dale. Kung hindi pa ngayon, kailan pa? Kailan ko pa sila ipapakilala sa'yo? Yun na nga ang problema, Dale. Masyado na tayong late. Para lang akong kabuti na sumulpot dito. At hindi mo ba narinig mga sinabi ng mga tita mo?
Halatang-halata na ayaw nila sa akin. Love, bigyan mo naman sila ng chance. Lalo na si Mama. Please. Ewan ko, Dale. Pero kapag nakaramdam pa ako ng pangungutya, uuwi ako. Hindi ko to kakayanin. Oh, Dale anak. Nandito ka na pala. Kasama mo pa rin pala yung si... Ano ba yan? Ano bang pangalan niya? Gemma. I thought na pinauwi mo na. Umorder na kayo. Kami, nakapag-order na. Ma, please. Pwede ba? Maging nice naman kayo kay Gemma. Oh, nice naman kami ah. Kung hindi kami nice, baka kanina pa pinauwi ni na Tita Pia mo yung babae na yan. Ma, please. Kahit ngayon lang. Gemma, nagwa-wine ka ba? I doubt na nakatikim na siya ng wine. Yes po. Oh, interesting. Malamang dinala ka ni Dale sa isang mamahaling resto kaya ka nakatikim, no? No po. Ako pong bumili para sa sarili ko. Aba, palaban. Dale, question. Ano bang nagustuhan mo kay Gemma? For sure, hindi dahil sa itsura. Mabuting tao po si Gemma. Responsable sa pamilya. Higit sa lahat, hindi niya ako pinababayaan. Paano ka nga hindi papabayaan? Nasa iyo ang kayamanan. Ma naman, hindi ganun si Gemma. Please lang. Tigilan niyo na po ang mga hirit niyong hindi maganda. Dale, relax. Alam mo naman na sa pamilya natin, kailangan salain ng maigi ang papasok. And you know me. Hindi ako basta-basta pumipili ng kung sino. Kaya please, bigyan niyo naman ng chance si Gemma. O siya, bahala ka. Pero alam mo naman kung ano nangyayari sa mga anak na hindi marunong makinig sa magulang. Gemma, Iha, ano bang nagustuhan mo kay Dale? Bukod sa obvious na galing siya sa prominenteng pamilya. To be honest po, nung una, hindi ko alam na ganito kayaman si Dale. Nakilala ko po siya dahil sa kabutihan niya. Napaka-humble niyang tao. Nagustuhan ko po siya dahil sa kung sino siya. Oh, really? Very teleserye. So kahit walang kayamanan si Dale, papatulan mo siya? Pia, kahit ako rin naman. Pero tigilan mo na nga. Gemma, magiging tapat ako, ha? Hindi kita gusto. Ma, ano ba? Paano niyo naman ho nasabing ayaw niya sa akin? Hindi niyo pa naman po ako kilala. May nagawa po ba akong masama sa inyo? Basta, I don't like you. Dahil ano po? Dahil hindi ako mayaman? Dahil hindi ko kayang ibigay kay Dale ang mga binibigay niyo noon? Aba, ba't talagang sumasagot ka pa, ha? Mawalang galang na ho. Alam ko pong hindi ako lumaki sa mayamang pamilya. Pero marunong ho akong ipaglaban ng sarili ko. At mahal ko po ang anak ninyo. Hindi dahil sa pera. Paano ako makakasiguro na hindi mo huhututan yung anak ko? Sige nga. Hindi ho ako pinalaki ng magulang ko ng ganon. Kung hindi nyo man ho ako kayang tanggapin, pakiusap lang. Kausapin yung anak ninyo. Nang hindi nyo niyuyurakan ng pagkatao ko. Aalis na po ako. Gemma. Dear love, hindi ko rin alam kung tama bang sumagot ako. Pero alam ko na hindi rin tama na basta ko nalang palalampasin ang mga salitang narinig ko. Gusto kong lamunin ang lupa sa hiya at sakit. Pagkatapos noon, hindi na ako muling nagpakita sa pamilya niya. Nasaktan si Dale sa nangyari. Hindi niya rin inasahang hahantong sa ganon. Naiipit siya sa pagitan ng pagmamahal niya sa akin at sa pamilya niya. Pero sa totoo lang, unti-unti na rin nawala ang gana ko sa relasyon namin. Hanggang sa dumating na lang ako sa desisyong makipaghiwalay. Hindi ko kayang pilitin ang sarili kong makisama sa pamilyang hindi ko kayang tanggapin. O kahit man lang subukang kilalanin kung sino ba talaga ako.
Dear Love. Kahit ako mga kabisyo, hindi ko kinaya yung yung attitude dito nung tita at nung nanay ni Dale. Ang hirap naman nun. Hindi, I mean, kabisyo, honestly, no, kung ako rin yung nasa kalagayan ni Gemma dito, napakahirap na ipilit yung sarili mo sa isang kwarto, sa isang room na hindi welcome yung enerhiya mo. 'Di ba? Yan na hindi welcome yung presence mo, na sa una pa lang natuldo ka na nila kung ano yung pwede mong hindi nga maiambag sa pamilya pero natuldo ka na agad nila sa kung sino ka talaga. Naiintindihan ko po yung mga magulang dito, no, kasi ako hindi naman ako isang tatay pa, o ay lalong-lalo na hindi rin naman ako nanggaling sa isang mayamang angkan. Pero nauunawaan ko po yung pinanggagalingan ng isang nanay dito na gusto lang nila ng best para sa anak nila. 'Di ba? Katulad po natin na nagjojowa, 'di ba? May mga kanya-kanya tayong standards at ganun din perhaps yung magulang ni Dale dito. Na naniniwala siya na hindi siya permanenteng nandyan at gusto lang niya na masala talaga kung sino yung mga nakakasalamuha at makakasama nung anak niya. Pero hindi po ito dahilan para mambastos tayo ng ibang tao. Hindi po ito dahilan yung standards na meron tayo. Hindi ito dahilan para tapakan natin yung pagkatao ng ilang mga kabisyo natin dito, katulad in this case ni Gemma. Kaya kung titingnan din natin, no, si Gemma dito, valid Gemma yung naging reaction mo dito. And totoo na sinabi mo na sayang kasi hindi ka binigyan ng pagkakataon agad-agad ng pamilya ni Dale para mapakilala ka. At ako personally, sayang lang din kasi hindi mo binigyan ng pagkakataon yung sarili mo para kahit papano mabago kung ano man yung iniisip nila sa'yo. Kasi naniniwala ako na yung first impression natin, hindi naman talaga siya naglalast But it matters. 'Di ba? Hindi siya naglalast kasi anytime pwede yan mabago. Through consistent na mga actions, through consistent na, alam mo yun, pagpapatunay sa kanila na mali po yung sinasabi ninyo sa akin na pera lang yung habol ko kay Dale. Sayang kasi ang isang event na to isa lang sana sa mas marami pang pagkakataon para mas mapatunayan mo sa pamilya ni Dale na karapat dapat ka hindi lang sa pamilya niya kundi sa puso ni Dale. Pero okay na rin, no? Okay na rin na nagkahiwalay kayo kasi mukhang tadhana na rin yung nagsasabi na this is your lesson to learn. Yan, nadadalhin mo sa susunod mong relasyon. Mga kabisyo, nakasama niyo po ako, Konyo Bicolano, para kulayan ang ating kwento ngayon. Hanggang sa susunod na kwento ng Dear Love. Dear Love. Dear Love.